So yan guys, paano nga ba gumawa ng coco pit at saka coco fiber, yung pag-process ng coco pit at saka coco fiber. So galing sa bunot, ito dried, papunta dito, ibababad siya ng almost, hindi siya bababa ng 8 hours. Kasi ang purpose niyan is kapag kasalang dun sa machine is mas madali siyang magiling ng makina. Ayan. So pagkatapos niyan is pupunta siya dito sa machine na to. Bale ito yung lagayan ng bunot. Tapos dito siya isasalang. Ayan. Ayan, ito yung kabuuan. Ayan. So bali dito yung mga small particles ng bunot, mapifilter siya dito, dyan, tapos mahuhulog niya siya dito. So bali dito mapupunta yung tinatawag na coco pit. Tapos yung fiber naman, dito siya lalabas. Itong hole na to, kasi sa lakas ng makina, yung air pressure niya ang siyang mismong magtutulak dito palabas ng coco fiber. Bali ito yun. Ayan. So bali ito is isang kombinasyon ng paggiling ng makina. Tapos kapag kalabas dito, diretso siya papasok dito sa which is ito is pinapaandar naman to ng ibang makina. Ayan. So andito yung makina niya. Ayan. Ano to siya is, this is I think 3 horsepower lang ata yung makina na yan. So ang purpose naman dito, kapag pagkapasok ng coco fiber, may mga small particles pa siya na matitira. Habang naikot-ikot siya dito sa loob, malalaglag pa yung mga maliliit na coco pit. Tapos ang pagkalabas na dito, yan, iha-harvest na siya, dito siya lalabas, mahuhulog na lang dyan. Ito, malinis na talaga to. Ito na yung tinatawag nilang coco fiber. Yan. So ayan guys, marami silang stock. So ganyan yung proseso ng pagkuha ng coco pit tsaka coco fiber. So ang coco fiber is maraming produkto ang pwedeng gawin nito. Ito nga siya, nakabundle na. Pwede itong gawin mga handicrafts. And the same time, yung coco pit naman, ito yung gagawing abono para sa ating mga gulay. Bali pwede mo to haluan ng manure. Yan, para sa ating organic production, organic farming.